Hello mommies! I would like to begin this video by saying na hindi po ako perfect mommy. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi baka ganito din ako, at i-check nyo na din, baka ganito din po kayo mag-parenting sa inyong mga anak. So, may mga signs po ako na ibibigay na baka toxic mom ka na din. So, let's see, isa-isahin natin ito and then magpuntos po kayo kung ganito nga ang inyong parenting style sa inyong mga babies. Unang senyales na baka toxic mommy ka ay kontrolado ang anak. Lahat ng kilos, magmula nung baby siya, actually hanggang teenager, kontrolado mo talaga. Pero dahil ang mga maliit na babies ko ay 2 years old tsaka 5 years old pa lang, yung sinasabing kontrolado dito, pati yung mga hilig nila, kinokontrol mo. Gusto niya mag-swimming, ayaw mo, baka malunod siya. Gusto niya mag-drawing, ayaw mo, baka matusok siya ng crayons or ng pencil. Mga gusto niyang kinakain, kinokontrol mo din. Bawal ang bawal ang candies, chocolate. Well, bawal naman talaga, pero talagang bawal. Very controlling na daw pag ganon. Pati yung pagsuot ng kung ano-ano ni baby, kung gusto niyang pumorma, hayaan niya siya. Pero sa school, kung gusto niyang, katulad ng anak ko, nag-jacket siya, gusto ko siyang kontrolin pero sabi ng husband ko, hayaan ko lang daw siya. Tsaka everyday naka-jacket siya dahil nga daw malamig sa room nila, kaya hinahayaan ko siya. Pero minsan, gusto ko siyang sawayin doon kasi baka parang hindi ka na nag-uniform na, lagi ka naman naka-jacket. So, isa din yun, yung pagsuot ng mga damit ni baby, kung ano yung gusto niyang suotin, hayaan niyo lang siya. Number 2 na senyales na baka toxic mom ka na, laging critical. Palagi na lang mali ang nakikita mo sa anak mo. Hindi mo na nakita yung tamang gawain niya. Nagligpit siya ng kanyang pinagkainan, nagligpit siya ng kanyang mga toys, hindi mo napansin yon. Pero nung bumagsak yung baso, nung meron siya na bitawan, or may mali sa paglalagay sa mga toys dun sa mga shelf, yun yung napansin mo, talagang manandaman yung anak mo, talagang sasakit yung loob niya kahit bata pa lang yan kasi hindi mo nakita na nag-e-effort siya. So yung effort ni baby, wala, baliwala. Kaya yun nakikita mo lang is yung mali. Di ba? Very common yan. Actually, norm natin yan. Aminin natin kahit ako, kahit yung mga, mga right shoes na tao. Ang nakikita na lang ay yung black dun sa puting papel. Hindi na nakita yung buong kalinisan. Kapag nadumihan ng konti, ay yun ang papansinin. Yun ang i-call out. Mali yun, di ba? Another example sa pagiging critical. Kung may ginagawang craft si baby, meron siyang dinodrawing, and then gusto mo agad maganda. Pinapapalit mo agad. Pangit to, wag ganyan. Dapat maging maganda yung gawa mo lagi. So, toxic ka na pag ganon. Ibahin natin yan. Well, ako, hindi naman ako yata ganon kasi hinahayaan kong magkamali yung mga anak ko. Kahit bata pa lang sila, I let them, especially sa exam ni Gib, hinahayaan ko siya kung may mali siya. Pero after nun, pinapaalam ko kung bakit wrong siya dun sa exam niya. Hindi ko hinahayaan na maging grade conscious siya. Siguro pag pag high school na lang siya, pag hindi pa talaga niya, hindi naman siya nagpapabaya ngayon. Gusto nga niya, laging A yung nakuha niya. Pero ang sinasabi ko sa kanya, okay lang na hindi perfect. Basta't alam mo kung bakit siya nagkamali. Basta't alam mo, baby, kung bakit ka nagkamali. So, yun. Hinahayaan ko po si baby ko. Number 3, ito. Emotional blackmail. Hindi naman siguro tayo lahat ganito. At kapag may ganito na senaryo sa inyong bahay na binibigyan nyo ng emotional blackmail ng inyong mga bata, lalo na kung bata pa lang yan, matuturing na toxic na. Ang example nito is yung sinasabihan mo siya na, baby lang kita, anak lang kita, makinig ka sa akin, o kaya naman, pagod na ako, ha? Well, hindi natin maiiwasan na masabihan ng mga bata na pagod ka na, please makinig kayo, normal lang yun. Ang pangit lang is kapag sinabi mo yon na may kasamang
sigaw, masasakit na salita. Gusto mo maging guilty siya kapag mayroon siyang ginagawang mali. Gusto mo maging guilty siya dahil ikaw ay nanay niya, ikaw yung magulang niya, at siya ay anak lang. Yun po ang pagiging toxic. So, iwasan po natin yan. Mga elementary, ako yung nagpapaaral sa'yo, makinig ka sa akin. Lalo na kapag college na. Diba, dapat hayaan na natin sila pumili ng kurso, pero dahil ikaw yung nagpapaaral, sinasabihan mo na ganitong school, ganitong college, ganitong course ang kunin mo kasi ako yung nagpapaaral sa'yo. Yun ang pagkakaroon ng emotional blackmail sa inyong pamilya at matuturing na toxic yun. Number 4, ito alam ko naman na alam nyo ito na kapag ganito na ang inyong attitude ay maituturing na toxic ka na. Pag-compare sa iba. Kapag kinukumpara mo yung bata sa ibang bata, di ba alam naman natin na mali yun? What more kung ikaw mismo na parent, kinukumpare mo yung anak mo sa ibang bata. Yung anak ko, hindi siya magaling sa ganito. Bakit yung pinsan niya magaling? Yung anak ko, marunong ng umihi mag-isa, 2 years old pa lang yan bakit yung pinsan niya na 1-year-old magaling na? Tapos, ang ginagawa mo, fina-force mo yung 2 years old na matuto na agad dun sa skill dahil kaya lang ng 1-year-old. Mali po yun. Typical sa mga magulang na nagko-compare. Pero ang kausap niya ay yung kapwa mamis. Toxic na kapag fina-force mo yung bata na dapat gayahin niya kung ano yung kaya na nung isang bata, nung kalaro niya. Tignan mo yung pinsan mo. Magaling na siya mag-ABC. Kailangan matuto ka na sa ganito. Tapos may kasama ng palo, na umiiyak-iyak ka na kasi siya hindi mo pa rin magaling, hindi pa rin siya maalam sa mga shapes, hindi pa siya nag-i-spelling. Hayaan nyo lang. Isa pang senyales na baka toxic mami ka ay ang pag-ignore sa nararamdaman ng bata. Napakasakit para sa isang bata na hindi mo vina-validate yung nararamdaman niya kahit bata pa lang siya. Diba very emotional na yung mga toddler natin? Nakakaramdam na po yan kapag tayo ay galit, kapag sila ay galit, kapag nalulungkot sila, selos, nakakaramdam na rin yan. Pag binabaliwala natin yan, hinahayaan lang natin yan at hindi natin binibigyang pansin, well, ikaw ay nagiging toxic na. Nagiging toxic na yung environment nyo at kapag binaliwala niyo po yung nararamdaman ng bata, masasanay na lang siya hanggang sa maging depressed yan. Posible pong maging malungkot yan, magiging malungkutin yan, magiging bugnutin, at mawawalan siya ng amor sa inyo. Isang example dito, kapag minamaliit mo yung nararamdaman niya, like, for example, nasaktan siya, umiyak, tapos sasabihin mo, nag-iinarte lang yan. Diba? Minsan nagagawa natin yon. Pero kapag palagi-lagi, hayaan mo siya, nag-iinarte lang yan. Yon. Ang pangit naman kapag lagi mo siyang pinapansin. So, dapat balance eh. Pag nadapa siya, tapos pupuntahan mo siya agad, kikis mo agad yung kanyang sugat, diba? O kaya naman, iyarume, bibigyan mo siya ng comfort, versus hayaan mo lang, o kaya ipaparinig mo sa kanya yung hayaan mo, nag-inerte lang yan, kaya niya yan. Dapat balance eh. Pero dapat mas more on dun sa kino-comfort mo siya agad. Kasi first aid po yun eh. Kapag nasaktan yung bata, yung kino-comfort mo siya agad. Pero, wag naman yung palaging hinahayaan mo lang siya. Yun, pagiging toxic na po yun. So, kapag nakita mo lang nasaktan, hayaan mo lang ng kaunti, pero huwag mong ipaparinig na hinahayaan mo lang siya. So, syempre, hayaan mo, tignan mo kung ano yung reaction niya, and then pupuntahan mo na. Another example ng pag-ignore ng feelings ng bata, yung selos. Kapag nararamdaman mo na nagsiselos na yung bata sa ibang bagay, nagsiselos siya sa kapatid niya. Di ba? Very common, kapag may kapatid yung panganay mo, nagsiselos na yan. Talagang ipaparamdam niya po sa inyo, bakit laging si Bunso lang. Example na lang, sige, nung 3 years old siya, nung 3 years old siya na si baby ko, ano pa lang siya, newborn.
So, ang lagi niyang sinasabi nun, palagi na lang si gone, gone, always gone, gone. Syempre na, dahil as a first time mommy kay Gib nun, ngayon ko lang narinig sa kanya yun. Kaya talagang na-shock ako. Syempre talagang kinomfort ko si Gib, in-explain ko sa kanya kung bakit yun nakikita niya. No? Binigyan ko ng validation yung kanya nararamdaman. Sinabi ko sa kanya kung bakit niya nararamdaman iyon. Hanggang sa maramdaman niya na bina-validate mo yung nararamdaman niya. So, paano? Ano pang sasabihin mo para masabing na-validate yung feelings niya? Number 1 is yakap, yakap-sul. Ang yakap ng isang ina, ibig sabihin, pakikinggan mo siya at makikinig ka sa kanya. Number 2, sabihan na mahal mo si baby. And number 3, yung pag-i-explain sa kanya. Ipakwento mo din sa kanya kung bakit niya nararamdaman iyon at kung hindi niya ma-express, bigyan mo siya ng mga senaryo hanggat matumbok niya na yun pala yung nararamdaman niya. And then syempre, explain mo. Last, baka toxic mommy ka is overprotective. Paano ba ito yung overprotective? Sabi ko naman sa iyo, di ba, dapat balance lang. So, yung pagiging overprotective, especially kapag toddler or infant, yung sa health. About ano na to? About health na. So, gusto mo walang humawak kay baby. Gusto mo hindi siya amoy-amoyin. Well, tama naman yun. Pero yung kahit yung paa, hindi pwede. Di ba ayaw natin yung hinahalikan sila sa mukha, especially sa mouth, kasi baka nga magkasakit, especially mga infant at newborn. So, wag talaga. Pero kung matanda na yan, may malakas yung immune system nila, healthy naman sila, kakilala mo naman, alam mo namang wala siyang sakit, tapos bawal pa siyang yakap-yakapin? Ha? Parang ang overprotective nga pag ganon. Diba, alam mo naman na maganda na expose si baby sa labas, expose siya sa iba't ibang uri ng mga foreign body and foreign materials like yung bacteria, virus, para mapitik yung immune system. Sa panahon kasi ngayon, talagang hindi mo maiiwasan na maging overprotective ang mga parents ngayon nowadays. Mga kalokohan ng mga stranger. Yung mga sakit, nagsisilitawan. I hope na hindi pa rin maging sobrang protective ang mga parents kasi maganda pa rin na expose yung mga bata. Lumalabas yung mga yan. Maganda pa rin na nakipaglaro pa rin sila sa labas. Pero syempre, dapat may limit pa din at nakagabay po tayo mga parents. Well, ako, nagiging overprotective ba ako naging? Hindi naman, kasi ako nga sa mall, hinahayaan ko lang silang maglakad-lakad dyan. Hinahayaan ko lang silang mag-explore. Ang asawa ko yung overprotective eh. Siya yung takot eh. Pero ako hinahayaan ko lang kasi feeling ko, ganoon ko yung pinalaki ng daddy ko. Na basta't nandyan siya, hindi kayo makapapabayaan. So anyway, wala na akong ibang signs na may bibigay po sa inyo. Pero kung palagay nyo ay meron pa kayong mga sinyales na baka toxic mommy na ang ating mga kapwa mommies, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box section para makatulong sa ating mga nanonood. Salamat!